Ina ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Dugang puwersa sa kapulisan gideploy kagahapon sa Davao International Airport apan sumala sa Police Regional Office 11. Simulation exercise o SIMEX lang daw kini. 3 anyos nga batang babay gipatay o gilugos matud pa sa iyang 17 anyos nga igsuong lalaki sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Bangi sa POJ driver ug taxi driver sa Davao City, misangko sa disgrasya. Duha, samdan. Kalayo, nasiplatan sa usa ka bahin sa dagat sa Cebu, Tawi-Tawi. Unsa kaha kini? Good news! Presyo sa mga produktong petrolyo, subling moubos ugma Marso 11. Tagpila kaha? Klase-klaseng bulad recipes, gipida ato sa Bulad Cooking Contest sa 16th Bulad Festival sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. Kapuso stars Paul Salas ug Luconde nakisadya sab sa selebrasyon. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Namatikdan ang dugang puwersa sa kapulisan sa Davao International Airport kagahapon. Apan sumala sa Police Regional Office 11, nagpaygay ng kapulisan og simulation exercise. Police operation lang matud pa kini ug walay kalabutan sa ubang aktibidad sa gobyerno, human migawas ang uhong-iho nga dunay gipagula nga arrest warrant batok ang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Namatikdan ang presensya sa dugang puwersa sa kapulisan sa mismong passenger arrival area sa Davao International Airport Domingo sa buntag. Nagbarog lang ang mga pulis at tubangan sa pultahan sa arrival. Dunasay mga personahe sa EOD nga dala ang ilang K9 dog ug nakaunipormeng personahe sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG. Sumala sa PRO 11, nagpahigayon matud pa og simulation exercise ang Regional Mobile Force Battalion nga mo'y naka-assign sa airport. Naanya deployment diha sa airport ang RMSB na siya sir or ang Regional Mobile Force Battalion nga nagakandak og simulation exercises. Ya basig matingala mo ngano ang RMSB ang naa dinha. Pero kay ang na-deploy sa airport kay ang RMSB, so diha pud sila nagkandak sa ilahang simulation exercise. Migawas ang mga huhungihong nga duna matud pay isilbi nga arrest warrant gikan sa International Criminal Court sa pag-abot ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte gikan sa gitambungang aktibidad kauban ang mga OFW sa Hong Kong. Kini human gibutyag sab ni Presidential Communications Office ad Interim Secretary J. Ruiz sa gipagulang pahayag nga nadungog nila nga dunay gi-issue nga arrest warrant ang ICC batok sa kanhi Pangulo. Andam daw ang gobyerno sa kung unsa man ang mahitabo. Apan si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nagsulti nga walay kumpirmasyon gikan sa Malacañang labot sa pagpagula og arrest warrant. Pagpaklaro sa PRO 11. Nag-verify ko sa investigation division kay kung naay mga arrest warrants nga ipagawas ang korte sa ilaha man na siya mo diretso Sir Argil. So as of now, walay na-receive na any warrant of arrest against the former President Rodrigo Duterte. And then, ang ginahimo na SIMEX karon sa RMSB, dili siya related sa unsa man galing ang mga ongoing na mga activities sa government. Purely police operation lang siya nga SIMEX, sir. Sa kabahin sa Kaap Davao, namatikdan nila nga mas daghan matud pa ang deployment sa PNP personnel kung ikumpara sa naandan sa airport. Among primordial concern, and that is the security of the riding public, remains to be our primordial objective. Hinoon gisiguro sa Kaap nga nagpabiling normal ang operasyon sa airport. The airport remains on normal operations. All our flights are as scheduled, no? And wala tayong mga there is nothing untoward dinhi sa atong airport. Ginakuwaan pa sa GMA Regional TV og pahayag ang kampo sa kanhi Pangulo. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1
Mindanao. Gibalikan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Davao International Airport kaganina buntag human ang sitwasyon kagahapon sa airport kung asa daghang kapulisan ang nakapalibot nga gipasabot nila nga simulation exercise o SIMEX lang. Atong saro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa Police Regional Office 11 nga may kalabutan matud pa sa pagpangandam sa national and local elections ang gipahigayon nga simulation exercise. Samtang sumala sa usa ka political analyst nga posibleng diversionary tactic matud pa sa administrasyon ang pag-anunsyo sa Presidential Communications Office kalabot sa isyuan sa ICC warrant batok kang former President Rodrigo Duterte. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang usa ka platoon sa Regional Mobile Force Battalion Region 11 nga nagpahigayon og formation sa ilahang community outpost sa Davao International Airport kaganihang buntag. Sumala sa commander kabahin ra daw kini sa ilahang simulation exercise o SIMEX. Kay hinumduman nga gikwestiyon ang talagsaong ginaghanon sa kapulisan sa airport kagahapon nga ang uban naka full riot gear pa. Kinihuman sa pag-anunsyo sa Presidential Communications Office nga doon na kuno sila'y nadungog nga gi-issue nga arrest warrant ang International Criminal Court o ICC batok ang former President Rodrigo Duterte. Kinsa gingong miikyas daw paingon Hong Kong. Aban, daan na kining gilimod sa kampo sa kanhi presidente. Doon na lamang kini gitambungan nga event sa mga OFW kauban ang anak nga si Vice President Sara Duterte. Sa pagbalik sa news team sa airport, mingaw na ang palibot. O dili na sama ingon anak kadaghan ang mga otoridad nga nakadeploy sa area. Nganong RMFB 11 ang naghimog simulation exercise dito? Tungod kay sukad pa sa una ang na-deploy sa Davao International Airport kay ang RMFB 11 or ang Regional Mobile Force Battalion. Kini siya preparation namo sa umabutay na national and local elections. Part siya sa contingency planning and 100 days operational activities. Apan sumala ni kanhi Presidential Spokesperson Harry Roque nga dili ang ICC ang nagpagawas og arrest warrant batok sa kanhi Pangulo. Kay kung dunay arrest warrant gikan sa ICC, i-anunsyo nila kini ug ibutang kini sa ilahang webpage. Inay arrest warrant matud pa kini sa incitement to sedition nga kasong giduso sa CIDG batok sa kanhi Pangulo niadtong February 17 kalabot sa pahayag niini nga ipapatay ang 15 ka senador aron makasulod ang iyahang ginasuportahang senatorial candidates. Wala pay pahayag ang kampo sa kanhi Pangulo kalabot niini. Busa na hibulong ang usa ka political analyst kung nganong nagpagula og pahayag ang administrasyon bisan wala pa maberipika ang impormasyon kalabot sa kuno. Nag-issue na ang ICC og arrest warrant batok kang former President Duterte. Bisan ang mismong ICC wala pay anunsyo kalabot niini. Paglalabas ng warrant of arrest itong ICC, hindi ito tago. 'Di ba? I-announce nila 'yan. And of course, una nilang bibigyan yung persons involved dito. So yun yung kaya doon tayo medyo medyo nagtataka kung bakit kinakagat So maybe someone from the PCOO ang unang kumagat doon sa balitang 'yon, no? That's why nag-announce kaagad sila without even verifying. No? Posibleng diversionary tactic lang matud pa kini sa administrasyon aron tabunan ang mga issue sama sa PhilHealth. Ang consideration naman sa issue ng PhilHealth. So baka ito yung ganti nila, no? And of course, no, may mga mabas din na balita na na-filean ng kaso itong si Speaker Romualdez, no? So baka ito, no, para at least medyo malayo na muna focus ng mga tao. Ang tagal na nitong issue, no? If you would remember, October pa na sinasabi na maglalabas ng warrant. October, ano na ngayon? March na. Sumala ni Beleno, dili daw mamahimo nga may kalabutan kini sa kaso nga gi-file sa CIDG kay taas pa ang proseso una makapagula og arrest warrant ang korte. Kadali na pag nag-file ka ng kaso, meron na kaagad warrant of arrest. It is unfortunate that this is happening now, especially that medyo mainit na tayo because of the election. So painit na, no? It causes more conflict. Baka it will affect to something na we don't like, no? Sara, sa pahayag po ni former President Rodrigo Duterte sa usa ka event diha sa Hong Kong atubangan sa mga OFW nga anda matud pa siya sa posibleng pag-aresto kaniya ugaling magpagula na gyud ang ICC og warrant may kalabot sa kining iyahang war on drugs. Pero gidugang niya nga ugaling tinuod man ang pasangil batok kaniya iyaha matud pa kining gihimo
alang sa malinawong pamuyo sa katawhang Pilipino. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Tabi lang mga kapuso, sanglit sensitibo kining musunod nga balita. Usa ka batang babae nga 3 anyos lang ang gipatay ug matud pa gilugos sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Suspect ang iya matud pang kuya nga 17 anyos. Sumala sa kapulisan, mitugan matud pa ang suspect sa iyang gihimong krimen. Ani ang report ni Argil Relator. Hubo og nagkadugo ang naw tungod sa nahiagumang samad sa maong mangilngig nga kahimtang nakaplagan ang usa ka 3 anyos nga babae. Ang iyang patayng lawas nakita Huwebes sa hapon sa sitio Nara, Barangay Nuing sa lungsod sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Suspect sa pagpatay sa bata ang igsuon niyang lalaki nga 17 anyos. Migula sa investigasyon sa kapulisan, hubog matud pa nga miuli sa ilang balay ang suspect. Gikuha niya ang biktima o gidala matud pa sa Copra Dryer o Pugon. 40 metros ang gilayon gikan sa ilang balay. Sa Pugon na nakaplagan ang patayng lawas. Ang nakakita sa pagdala niya doon ay yung 10 years old na bata. Kasin ko ng bata tapos kapit tayo din. Maya-maya meron silang narinig na sa iyak. Parang magsabi yung batang tulong. Pero hindi lang pinansin kasi nung bata at saka nung mama ng bata na nakarinig din. Kasi kasama naman yung kapatid. Bali hindi nila in-expect yung pangyayari sa ba. Nadakpan sa mga residente ang suspect, pipila ka metro ang gilayon sa ikahitabuan sa krimen. Ana-ana siya sa kustodiya sa Jose Abad Santos Municipal Police Station ug pasakaan og kasong rape with homicide. Nitugan matud pa ang suspect sa iyang gibuhat sa iyang manghod, sumala sa kapulisan. Ginahasa niya yung bata. Tapos sobrang ingay daw. Inapak niya ng matigas sa bakal yung ulo. At mayroon rin ako nakita na parang saksak sa kanyang noo, maliit. Kaya tinanong ko yung suspect, sinaksak mo ba yun? Sinaksak daw niya ng maliit na kutsilyo. Migula sa resulta sa post-mortem examination nga dunay nakitang laceration sa kinatawo sa biktima. Gilayong gilubong ang bata. Ginakuhaan pa og pahayag ang suspect ug ang ilang kabanay. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Duha ang samdan human misangko sa disgrasya ang panagbangi sa usa ka PUJ driver ug taxi driver tunga sa dalan sa Davao City. Ayun na. Migula sa investigasyon sa kapulisan, una pa man ang insidente, nagkainitay sa kalsada ang PUJ ug taxi driver sa tunga sa dalan gikan matina crossing hangtod sa na-flag down sa taxi driver ug gikompronta ang PUJ driver sa MacArthur Highway sa Davao City. Apan miabante ang PUJ hinungdan nga nahulog sab sa dalan ang usa ka pasahero samtang nagkumpayot na sa pultahan sa driver side sa PUJ ang taxi driver. Nahulog ang taxi driver dihang nag-swerve ang PUJ padulong sa Center Island nga gikasamad niini. Hinuon nasuta sa kapulisan ang duha ka driver. Dili na sab daw mukaso ang taxi driver ug samdang pasahero human misugot ang PUJ driver nga bayran ang gasto sa ilang pampa-ospital. Sumala sa kapulisan, posible matud pa nga masuspende ang lisensya sa duha ka drivers tungod sa maong hitabo. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang duha ka nalambigit nga drivers. Di katingalahan sa mga nakakita, dihang nagkalayo ang usa ka bahin sa dagat sa Sibuto, Tawi-Tawi.
Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa video makita kining aso nga anaa sa bahin sa dagat nga nakuhaan sa kamera sa usa ka residente samtang milabay sila sakay sa ilang bangka sa bahin sa Sibuto, Tawi-Tawi pasado 1:00 sa hapon adlawng Miyerkules. Sa pag-zoom sa kamera, duna kini kalayo. Buot unta nila kining duolon apan nagdesisyon ang tag-iya sa ilang bangka nga gisakyan nga dili magpaduol alang sa seguridad sanglit de gasolina ang ilang bangka. Gisusin nila kini nga anaa lang sila sa layo una mihawa. Tinitingnan namin baka may mga tao sa paligid pwede rescue. Wala naman po kami nakita at saka yung bangka wala din. Matod sa uploader, posibleng usa ka bangka matud pa kini nga nasunog. Apan sa pagsuta sa mga personahe sa Philippine Coast Guard Central Tawi-Tawi, migula nga usa di ay kini ka container sa gasolina nga gilabay sa usa ka nakasakay og speedboat aron dili masunog ang gisakyan niini. Sa bale gasoline yun sir, tinapon ng may tao kasi na sakay ng speedboat. Kasi yung magre-refill sana sila ng gasoline. Ang kaso nag-spark siya na lumiyab yung kaya yung galon tinapon nila, nasunog na eh. Hinuon wala matudpay oil spill nga nahitabo sanglit gamay lang ang unod diini nga gasolina nga nasunog. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Good news alang sa mga motorista kay moubos na sab ang presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma Marso 11 ug big time kini kay halos 2 pesos sa gasolina ug halos piso sa diesel. Subling moubos ang presyo sa gasolina ugma nga anaa sa piso ug 70 centavos matag litro. Samtang 90 centavos ang ikunhod sa kada litro sa diesel ug piso ug 80 centavos sa matag litro ang iubos sa kerosene. Kay dumduman nga miubos sab ang presyo sa mga produktong petrolyo sa miaging semana. Sa karon anaa pa sa 56 to 66 pesos ang presyo sa kada litro sa gasolina ug 53 to 66 pesos sa kada litro sa diesel. Sumala sa Department of Energy ang maong pag-ubos sa presyo sa lana sunod semana o karong ugmang adlaw gumikan sa pagdaghan sa stock sa krudo sa Estados Unidos, planong pagdugang og output sa OPEC Plus sunod bulan ug uban pa. Napuno sa kasadya ang pagsaulog sa ika-16 nga Bulad Festival sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Gumikan sa nagkadaiyang aktibidad sama sa Bulad Cooking Contest, Mass Dance ug sugbahan sa dalan kung asa nakatilaw niini ang pipila ka kapuso stars sa dihang nakisadya sab sila atol sa maong kapistahan. Atong silipon sa report ni Efren Mamak. Di daw pwedeng ismulin kining produktong may pagkaparat sanglit do na kini katamis nga ginahatag ang bulad. Gani kini ang bida sa pagsaulog sa 16th Bulad Festival sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Busa isip pag-ila matud pa nga Bulad Capital sa General Santos City ang Barangay Kalumpang. Klase-klaseng aktibidad ang gipahigayon sama sa mass dance competition. Gisalmutan kini sa 7 ka mga contingent gikan sa maong barangay. Gipakita sa sayaw ang kamahinungdanon sa papel sa mga mananagat ug bili sa produkto nga bulad. Si Bularan ng Kalumpang is very special and unique to other Bularan. It is because this is locally made. Nanggaling po sa sarili natin mga fishermen ng ating barangay. 5 sab ka mga cook gikan sa Bulad Vendors Association ang nagtigi sa paggama og pinasahi nga bulad dish atol sa Bulad Cooking Contest. Ang mga giluto mao ang pandawan with vegetables, dried fish in coconut milk, crunch squid with sweet and hot sauce and special vegetable toppings, dried blue marlin cardereta ug dried tuna humba. Kapin 40 ka mga purok, lakip kapin 30 ka mga katipunan ng mga kabataan sab sa maong barangay ang misalmot sa sugbahan sa dalan nga sagad ginasugba mga preskong isda nga kuha sa mga mananagat sa lugar. Apan, mas nahimo pa kining espesyal sanglit nanguna sa pagtilaw sa mga sinugbang isda. Mao sila kapuso stars Paul Salas ug Luke Conde. Isa pa rin sa trademark ng festival ngayon, kaya sobrang sarap. Tsaka talaga nagkamay na kami dito. Masarap. Lalo na yung fish. Sabi nila, hindi daw marinated yung fish pero sobrang malasa at malinamnam yung lahat. Ug syempre, wala gyud gipalampas sa duwa nga maghatag og dugang kalingawan pa sa mga taga-Kalumpang. Pinaagi sa ilang mga performance. Sama ni Luke nga mikanta og nagpakilig sa fans.
mas misamot ang kahugyaw sa fans. Gumikansab sa total sing and dance performance ni Paul Salas. Maraming salamat sa pagsuporta sa amin, sa pagbisita namin dito. And yun, continue to inspire people. I hope mas maraming blessings at success ang makuha nyo this 2025 to more festivals and to more happiness. Enjoy jud kaayo! It's a very successful with the support of the people in our barangay. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Subling nagpahinumdom ang Davao City Overland Transport Terminal ngadto sa mga pasahero sa terminal bahin sa mga polisiya nga ginapatuman ilabi na nga gilauman ang pagdagsa sa mga pasahero subay sa pagsaulog sa araw ng Davao. Sumala pa ni Aisa Yusop, ang General Manager sa DCOT sa pagkikinabi sa GMA Superradyo Davao, nga lakip sa mga polisiya sa terminal ang paghubo sa mga jacket, shades, face mask ug kalo sa pag-agi sa entrance samtang ipailawom sa inspeksyon. Nagpahimang usab si Yusop ngadto sa mga pasahero nga moduol lang sa lehitimong porter sa terminal base sa ilang gisuot nga ID, uniforme, pangalan ug numero sa t-shirt. Mamahimong magpatabang sa maong mga personahe ug mubayad sa Porter Officer of the Day sulod sa terminal. Din makita ang taripa nga bayaran sa pasahero. Giawag sab ni Yusop ang mga pasahero nga makasinati og pagpamugos gikan sa mga naninda, konduktor, porter ug uban pang stakeholder sulod sa terminal nga isumbong kini sa otoridad. Subling giawhag sa otoridad ang kooperasyon bahin sa culture of security. Dinugaling dunay mamatikdang kadudahang butang ug tawo sa palibot, giling kining i-report sa otoridad. Pag-ila sa sayop nga impormasyon online ug epekto sa boto sa estado sa kinabuhi sama sa kapobrehon. Lakip sa gisgutan sa GMA Masterclass, Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series sa Pangasinan ug Batangas. Ani report. Sayo milinya ang mga estudyante sa Universidad de Dagupan ug uban pang tulunghaan sa North ug Central Luzon alang sa GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series. Lakip sa speaker sila GMA News Online Editor-at-Large ug documentarist Howie Severino ug GMA Integrated News Reporter Joseph Morong. Gihimugatan dinhi nga kauban sa katawhan ang media isip tagabantay ug tagasusi ilabi na karong eleksyon. Apan tungod kay anaa sa mga botante ang pagdesisyon, kinahanglang magamit nila sa tama ang impormasyong makuha. You have freedom to vote for whoever you want. You combine that with the power of technology, those are two different kinds of power. It gives you superpowers. Busag ipaambit ngadto sa mga misalmot ang kamahinungdanon sa digital media ug paunsa mahimong responsable online. Ang misinformation, yun yung mag-share ka ng mga balita or ng impormasyon na akala mo tama pero sa totoo lang mali kasi hindi ka informed. Walang intensyon, walang masamang intensyon. Ang disinformation, medyo may mali siya. Importante kini kay online na nagakuha og impormasyon ang sagad kanato. Ang newsroom natin is no longer defined by television screens, but by the dynamic digital ecosystem. Mihatag sabog inspirasyon sa panagtapok ang beauty queen nga si Bea Gomez ug ang sportscaster ug analyst nga si Martin Coach Hammer Antonio. Ang ating responsibilities ay hindi lamang limited sa ating personal na buhay. Things that you would pick will determine not only your future but our future as a team. Nangutana sab sa mga panelist ang mga estudyante. Pinarealize po sa akin kung gaano po kaimportante yung role po ng mga kabataan sa pagpili po ng mabuting mga leaders ng ating country. It is our responsibility to ensure that our voices resonate with clarity, truth, and integrity. Nag-perform sab sa aktibidad si The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Sa De La Salle pa sa Batangas, gitudlo sab ang pag-ila sa sakto ug sayop nga impormasyon online ug paunsa kini batukan. Gihimugatan sab ang epekto sa pagboto sa mga mali nga lider sa estado sa kadaghanan sama sa kapobrehon. Sawang-sawa na kayong maging mahirap. Baka gusto natin ding itanong, sino ba ang ibinoto ko? We want to make our country and lives better.
We could start with just one vote. The GMA 7's Masterclass, dubbed as Dapat Totoo Series. A timely and crucial initiative that aligns with the school's commitment to truth, integrity, and responsibility. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gisugda na ang Davao Region Athletic Association o DAVRA-AMI 2025 nga gipahigayon sa Davao del Norte. Ano ang report ni John D. Esteban. Gisugdan sa Mablukong Grand Parade ang opening number sa Davao Region Athletic Association o DAVRA-AMI 2025 sa Tagum City, Davao del Norte, Domingo, March 9. Kapin 9,000 nga mga atleta, coach o trainer ug mga opisyales sa 11 ka contingents gikan sa lain-laing lugar sa Davao Region. Kini mao ang mga delegado sa Davao City, Davao de Oro, Davao Occidental, Davao Oriental, Davao del Sur, Tagum City, Panabo City, Mati, Digos, Island Garden City of Samal ug ang host Davao del Norte. Sports teach us resilience, respect, and unity. We stand as one in elevating Region 11 to greater heights, not just in the palarong pambansa, but even on the international stage. Gipasigasab o gipasa ang torch ang uwahi nga nagbitbit niini aron pasigahan ang DAVRA-AMI Cauldron mao si Chloe Larutin, ang batang Pinoy archery silver medalist nga taga Davao del Norte. Usa ka grandiosong fireworks display ang mitapos sa seremonya. John D. Esteban, One Mindanao. Nag-Hello Philippines, Hello World na ang bahay ni Kuya nga subling ng abli kagabi alang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. 15 out of 20 official housemates ang gipaila-ila. From Kapuso Network, sila Ashley Ortega, AZ Martinez, Will Ashley, Josh Ford, Charlie Fleming, Dustin Yu, Mika Salamanca ug si Michael Sager. Sa Kapamilya Star, sila AC Bonifacio, Esnir, Brent Manalo, Clarice de Guzman, River Joseph, Ralph De Leon ug Kira Ballinger. Ang una sa many twists to come, ang pagsulod ni Ivana Alawi sa bahay ni Kuya isip house guest. Ang task niya, kumbinsiyon ang official boarders nga usasab siya ka housemate. Magmalapuson kaha si Ivana. At ang idinilang sa GMA Network, 10 p.m. matag weeknights o 6:15 p.m. matag weekends. Doon na sa live stream sa susamang oras sa Pinoy Big Brother YouTube page, Kapamilya Online Live ug I Want TFC. Alang sa mga buot makahibalo sa pag-atiman o kawayan o buot sab kinihimong negosyo, dunay training seminar kalabot niya na ang Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Nakatagdang ipahigay ng 26th Bamboo Training Seminar sa March 22, Sabado. Magsugod ka na sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Bida sab sa training seminar ang kaalam kalabot sa saktong pagpalako, pag-ani o uban pang gamit sa kawayan. Alang sa mga interesado o sa uban pang detalye, pwedeng mutawag o mag-email o di ba ka bisitahon ang ilang official Facebook page nga Carolina Bamboo Garden. Og mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.